Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:02 sa hapon. Kabayan ko at mga istorya, handong pagpanghangkat kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ilatag sa kapatag na wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi tinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Babayi ko at Babayan ko at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sa sanay, dahil akong kalusog ng taglay. Makikipaglaban sa karahasan, sa matungtong galian. Babayan ko may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babayan ko na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan, sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Isa mga biyan ka mainit nga hapon sa inyong nga tanan. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan sa mga nakaliso na sa 585 AM. Kung mga nagalantang sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Mayong hapon mga sa aton nga mga kauturan, mga market vendors, mga taxi driver, jeepney driver. Aton nga mga traffic aides, construction workers, kag syempre no sa tanan pag ginaton nga mga mamumugon nga nagapahuway-huway no subong nga hapon. Mga biyan isa ka oras na magita nga mag-augdanay sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Babayi Ka, kag ako ang inyo alagad kada Tuesday, Marian Grace Aranyata. September 9 kita sa mga abiyan tuig 2025. Kaduhang Martes sa bulan sang Setyembre. Sa ating mga abiyang nga pagpangalagad subong nga hapon, isa naman ka espesyal nga bisita ang aton mga abiyan no nga makaupod. And I'm sure mga abiyan no ining aton nga bisita. Kung familiar ka mo mga abyan no, sa bag na iyang gindisenyo. Ining carry-on bags. So later on, no, ipakilala natin ang aton nga bisita. Pero for the meantime mga abyan no, magakuha kita na isang pinakalitas nga weather update kaupod man ang aton nga Pag-asa Iloilo. Mga biyan nga rin sa aton piyak nga linya ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo. Ma'am Lenore. Hi, hello everyone. Mayang udto. Muna yung ating latest weather update para sa subong nga adlaw Tuesday, September 9, 2025. Sa subong wala naman na kita may gina-monitor na LPA or bagyo sa sulod or sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility. Samtang easterly sa nag-affect sa may southern Luzon, Visayas, kag Mindanao.
Diri naman sa Western Visayas, maga-experience ka ta sa magulugal umon, tugtog maguluman ng kalangatan. May mga isolated na pag-ulan, pangalan o panagoog, tugas ang easterlies. Mahina tugtog makasara naman ang hangin natin nga maghalin sa direksyon northeast to north nga magadala sa makanay tugtog makasaran pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:40 AM pag magatunod ini 5:54 PM karon sa hapon. Pag muna yung atong latest weather update, halin diri sa may Iloilo Taploy Weather Station. Ako si Lenore Sylvester, madamo gid nga salamat. Ma'am Lenore, you mention na wala kita sang anuman nga bagyo o kon LPA nga ginabantayan sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kag diri no sa aton sa syudad sang Iloilo nag-init naman Ma'am Lenore no may ang aton nga maximum heat index. Ang so far ang pinakamataas natin nga na-record nga maximum nga heat index ay sa may 42 degrees Celsius. Na-record natin na sa buong alauna. Pero ma'am, ang 42 degrees Celsius, no, amo gini siya ang forecasted naton kumbaga nga heat index sa mga Martes? Subong ma'am, wala man kita, as of now, ma'am, wala man kita forecasted nga maximum heat index kay naka-postpone natin nga ang release ng atin nga maximum heat index. Yes. Na, i-presume na natin na sa next year pag ang dry season or like summer season. Summer season, yes. Ma'am Lenore, diri no sa aton sa Western Visayas, although nga titambal nato no diri sa syudad sang Iloilo mainit, pero may mga lugar bala kita nga ma-monitor no nga nagaulan amo ining oras mga alauna subong nga hapon. Yes, ma'am, sa Subong may ara kita mag-i-issuean kita nga thunderstorm advisory dira sa may portions of Negros Occidental, ma'am. Aside sa Negros, wala naman Ma'am Lenore. So far, wala naman, ma'am, kita may nakita nga significant yun nga. And sa mga kauturan nato Ma'am Lenore, no, nga nagapamati subong hapon ang imo nga panugyan. Ano lang, stay hydrated, mag-inom sa madamo nga tubig, magsuksok lang sa mga lightweight, light-colored clothing, magdala sa tayo protection sa init or di ka na sa ulan. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamog nga salamat. Salamat man kag mayong adlaw sa liwat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan si Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. Babayan ko at may silbi sa Mga biyan, as mentioned, subong nga hapon isa naman kay special nga bisita ang aton nga makaupod kung sa diino magakuha kita sang inspirasyon, especially for those no mga kauturan naton nga nagapamati subong nga hapon nga luyag no mag-venture no sa isa ka negosyo, luyag mag-umpisa sang ila ka ugalingon nga negosyo. kasi matitinan kailan pa man. Babayan ko Ang aton mga biyan nga bisita subong nga hapon, isa mga abyan no ka Ilonggo born industrial designer, co-founder kag creative director mga abyan sang Carry On Bags. sinuwala ako. I'm sure no may mga kauturan kita nakakita dira no sang ining video no kung sa diin ang isa ka newscaster ang famous no nga newscaster diri sa aton sa Pilipinas Para sa nagbisita mga abyan no sa kiosk kung siya sa diin no nag-display haba iyong ipatutok ang ini nga mga bags kag nakabato no sa pagdayaw taon ng media sa pabataan. ang aton nga bisita bangod no sa iyang Babayan ko ginobra nga Carry On Bags. kailan pa man. Babayan ko na may Pwede baluon no ba si kapareho kuno ba si kamo curious man kano ano bala ang buot silingon sang Carry On Bags. At syempre no ano bala ang reason no kay sa pag-umpisa naton mga abyan no sang isa ang something no may ara gid reason behind. Mag-umpisa ikaw dira sa nga negosyo, mag-oy even kani magpaubra ikaw balay, ano ang purpose mo? Nga nagapaubra ikaw sang balay. Ano ang purpose mo? Nga nagabakal ikaw sang cellphone. harapin naman ang malaki. So hibaluon natin mga abyan later on, Unang buhay dito susukuhan. ano bala no ang nagtulod sa aton nga bisita nga umpisahan ining Carry On Bags.
Tag ini mga abyan no, ang carry-on bags. Makita ninyo mga abyan no, or kung nakita ninyo no, attractive ini siya katama. Bangod, nga nag-usar no sa mga playful colors. Pag hindi siya no, hindi siya usual nga makita naton nga disenyo sang bag. Kag ang manami diri mga abyan nagagamit 90% or at least 90% surplus materials. Inino nagabulig ikaw no sa environment, and at the same time mga abyan no pakita ikaw no sa tanan sang imo nga talento, sang imo nga skills. Ang aton mga abyan nga bisita isa man ka cancer warrior. Babaya ko kayang Luyag naton mga abyan no nga mag dayaw no sa aton nga mga cancer warrior. Imagine mga abyan no ang ilang may silbi sa ginaagyan no para nga sinusulong ko mangin cancer free. karapatan Kita no may ara man kita sa mga pamilya sanay hirap ko na may ara sang cancer kag balaan naton mga abyan no kung ano sa matutong galian babaya ko ang mga pagpanghangkat no nga ila na atuba the moment no nga mabato nila ining confirmation no sa doktor kayang-kaya nga may ara sila sang cancer. sa buong bansa So gani mga banhibaluo nato no kaupo ng atong mga bisita paano bala no nakabulig ang ining iyang pagdesenyo no sang bags bilang isa man ka cancer warrior. kayang pamunuan magdesisyon I'm so excited mga abyan nga makaupo later on live sa aton nga Zoom ang aton nga bisita si Ma Victoria Salazar, isa mga abyan ka Ilongga born industrial designer. So gani mga abyan hindi na natin pagpadugayon sa aton nga pagbalik makaupo na natin live sa aton nga Zoom si Ma Victoria Salazar. Mga abyan magabalik ang programa, bye-bye ka. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tayo ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or pakneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:17 sa hapon. Sabay ako at may Sa gihapon mga abiyan, nagkapamati ka mo sa programa Babay Ka, kag akong inyong alagad, Marian Grace Ereñata. nausapin. As mentioned earlier, mga abiano, subong nga hapon, isa ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod. And I'm sure no pila sa inyo, especially those no nga hilig sa mga bands nga nakabati na no sa iyaman nga Sabay ako na may karapatan. yun pang disenyo no nga bags. And actually kita no pagkita naton do gusto naton makita no personal kag makabakal no sa iya nga bag. Pero mas curious ako mga abyan no nga hipaloon nga abala carry on bags. No nga abala amo ini ang pangalan. Kag syempre excited ako mga abyan mahibaluan no ang story behind Para sa karamihan. sa pag-umpisa man niya no or ang pag-found niya no sang sini nga carry on bags iti hambal naton kay inabasta gani no miara kita ginaumpisahan nga isa ka bagay may mga story behind that na naga-purchase kita sang amo sini nga cellphone sang lupa Kailan pa man, sabay ako na or nga naga-start kita sang bag-o nga hapon. nagkakaya ng malakas. So hindi na naton mga abiyang pagpaduganyon I believe no ay ara na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita sa buong nga hapon ang aton nga Ilonggo born industrial designer, co-founder and at the same time mga abiyang no ang creative director sa aton nga Carry On Bags kag isa ka cancer warrior. Mga abiyang yari na si Ma'am Victoria Salazar. Hi Ma'am, good afternoon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon, man sa inyo tanan. Yes. Salamat sa for letting me be here. Yes. And syempre kami Ma'am Victoria no would like also to say thank you sa time no nga gin-spare mo gid subong nga Martes para diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Pero una sa tanan Ma'am Victoria no before kita mag-istorya party sa sinino nga Carry On Bags, pwede mo bala mapakilala no ang imo nga kaugalingon taga diin bala si Ma'am Victoria diri sa aton sa Iloilo. So I'm originally from Capiz sa Dumalag and then nag-school ako sa Assumption, Iloilo. So ara ko da sa May Lapas sa una. Mhm. Pero diri ikaw nag-graduate ma'am sa aton sa Western Visayas ang elementary, high school and even sang imo nga kolehiyo. So elementary kag high school ara ko sa Assumption, Iloilo. Tapos sa college ari ko sa UST sa Manila. Mhm. And ano ma'am nakabutan diri ma'am industrial designer. So ano ang kurso nimo Ma'am Victoria sang college ikaw? BFA in Industrial Design gid na sa UST. So bali amo gini niya mamang imo kumbaga no nga first choice nga mangin kurso. Yes. Because my mom, ang mom ko nga daan sa una, ga-obra siya sa furniture. So it was really more on that side of design. So I wala man ko may naisip kung ano ako nga i-kurso sa una. So nagpasugot na lang ko sa industrial design. Pero ma'am, ikaw ma'am no, based diri sa Iloilo or dira nagid sa Manila? Dili na gid sa Manila. Pero may ara pa man ikaw diri nga mga family diri sa aton sa Iloilo. Oh, damo pa man. And I believe last week may interview man kamo nga ang akon nga cousin si Pepe Delfin. Yes. So
naman siya. Yes. Yeah. Ma'am Victoria, no, isa sa mga, actually sa mga nakita ko nga videos, no, sa carry-on bags naton ang pagbisita sa isa ka kilala naton no nga broadcaster sa kiosk kung sa diin ka mo naga-display sa inyong nga carry-on bags. First of all, Ma'am Victoria, no, pwede mo ba lang may istorya sa amon, no? Sang san po nag-umpisa ang aton nga carry-on bags? Kad nga amo ini siya ang name. Di, ano ang ginhalina sa sini nga pangalan? So ang carry-on bags, nag-umpisa lang kami this Feb, pero ano na siya though heritage brand naman siya sa ngakon nga father-in-law, Comela ang iyang brand sa una sa mga 1970s, 80s na they were a big brand before, and then they stopped producing, and now being me in the picture, nag-start na kami sa carry-on this Feb, officially this Feb. So ang om meaning sina is vibrations. So the first vibrations that the world or the universe have heard. So when you carry you carry vibes na amo nang hambal. Ma'am, when you started this, no, you've mentioned no nga sang siniman ng year, no, February, no. Ano ang mga kumbaga do mabudlay bala i-introduce ang something new, no, sa aton nga market? Ano ang mga challenges in introducing something new sa aton nga market? Surprisingly, as a new brand, we were here in Manila. Na welcome gid kami. It wasn't as challenging as we thought it would be. The market that we have here in Manila is quite big. Even if you're a niche brand, damo man gyapon a lot of people have been open about the brand, and they've been based on the reviews and what we heard from customers. Gusto nila kay it's something that they've been looking for a Filipino brand na very colorful, and the quality is really there. So I would say that the penetrating the market wasn't really a challenge as much, because one, the design was there, two, the quality was there. It is, although challenging, because of our price point, it is a bit high than usual, because we also consider ourselves as a luxury brand na din naman. So it is more expensive than the usual international brands. So it's more of really looking for the right kind of market who can afford, but at the same time appreciate the quality and the design of the bag. So we would usually hear na maganda nga, mahal naman. What we usually say that, well, thank you, because you think it's maganda. But no one has really said na pangit mahal. So I guess with beautiful things comes with a price point na naman. It's not for everybody, that's for sure. And that's the kind of market that we are attracted. Yes, and I think it's worth the price, Ma'am Victoria, no, ang aton nga mga bags. And you also mentioned, no, playful colors, no, ang paggamit natin sa mga playful colors. Kag nakita ko, no, sa sining pag-posting nyo sa inyo man nga mga bags is that ang paggamit sa 90% surplus material. So, sino ang nag-decide which color ang igamiton naton sa bags, and at the same time, ano nga mga materials ini siya, Ma'am Victoria? So we use high density nylon, and then the materials we source them here also in the Philippines. Sorry, wait lang. Okay, so the one that we source for the materials, they are factory overruns. And we usually get them. We also outsource it
them here, only in the Philippines, because there are a lot of big manufacturing companies here in the Philippines who manufacture bags for mass production. And usually they have mga tira-tira, and we use that to make the bags. That's why we're 90% upcycled. And you have your own factory, kumbaga dira ma'am, or place kung saliin ninyo ginaobra ini, and how many ang inyo nga mga employees? So right now, we have approximately, for our mananahe, because our even with the sewing, it's in-house. So it's around siguro mga 7. Yeah, 6 to 7 mananahe, and then as a company, we probably have around 15 to 20 employees. Pero those are usually part-time or project-based. Yeah. So every week ma'am, or every day may ara ka mo sang gina-produce nga bags, or it depends like in a week? So for the bags, every day we do produce a lot of bags. Siguro, I can't really say how the quantity of the bags, but yes, every day we do have an output of the bags. So isa ikaw ma'am no, ka creative director of our Carry On Bag. So pila ka days will it take no nga before ikaw kumbaga maka-decide nga sa nga tsura sang aton nga bags? It's actually quite fast lang because I've been in the industry for years na, for more than a decade, and with practice comes it's easier to design. So sometimes it could be as short as a day to a week, ganyan. And even our prototyping, because since it's in-house, it's also fast because my father-in-law is the one doing the patterns. So once I have the design, they would just he would make the pattern. He's usually the one with as a technical designer. He's our technical designer. So, and then after that, prototyping. So everything just is fast. Like, for example, for this month, we have finished like 3 designs in a month. So that's from designing to production. And aside ma'am no, sa pag-post online, especially on Instagram, no, nakita ko ang inyo nga page no. So diin pagid kamo display mi ara kamo sang area dira sa Manila where you display sang bags naton? Yeah, so currently we are in Spatial, Opus Mall, and then Purveyor Plaza in Makati Atrium. And then by this month, we're also gonna be in Brat Pack stores. Ma'am, co-founder ikaw no sang ating Carry On Bag. So could you tell us ano ang reason behind no for starting ang aton nga Carry On Bags? At first, it was, well, the resources were there. That's one. And then it really just started when my classmates made the effort to surprise me for a fun run dira sa Iloilo. And mga assumption friends ko na sila. Yes. And when they did that, I was just very inspired by it. So I said, okay, I'm gonna make bags. It's something that I can also sell during the fun run. And then surprisingly, they liked it. And when I posted it online, people also liked it and wanted to buy it. And that's the time that I said, okay, maybe this is something that we can venture on. Because at first, it was just my husband who wanted to restart rebrand their bags before. And then when I started designing, he asked me if I can design for them. We've been together for so long, but it's only now that naisipan namon nga mag-start some bag business
joining my expertise in design kag ang iya nga resources for the bag manufacturing. So after sina nag-start na kami production, and by Feb nag-design ako sang siguro mga 4 ka designs sang bags, and then after na nagtuloy-tuloy na siya. We started doing pop-ups, and we were very received well. So, and with the pop-ups also come with balaan na naman kung ano ang klase nga target market ang amon nga pwede nga i-target na. So, yeah. Yes. Was it an advantage, Ma'am Victoria, nga ang imo husband nag-help man sa imo no sa sini nga business? Yes, so he's actually the CEO of the business. He's more of siya ang more sa on the back end, siya ang gapa-scale up sang business. Ako lang gid ang ga-handle. Well, ako ang ga-handle sang design, sang website, sang photography. So everything that is related to design, ako na siya. So one woman show man ko in terms of the designing. Pero siya ang bahala sa negosyo gid mismo, sa scaling it up, siya bahala sa papers. So, yeah. Yes. He's really a big help. So, it's the partnership of like me being the designer, his dad being and siya ang bahala sa production, tapos siya naman ang bahala sa scaling the business. So, it's really a teamwork. Ma'am Victoria, nakita ko no ang isa man sa mga interviews nimo, and you've mentioned no nga isa ikaw ka cancer warrior. Could you tell us no about this no ang imo nga journey no, paano nimo na tukiban no nga miara ikaw sang cancer, and kamusta so far no ang imo nga journey toward healing? I first knew about the cancer last year October. By October, pero damon ako symptoms before that, months before. And then when I knew about it this October, last October, I nag-continue na ako immediately with chemotherapy. And right now, I just finished my radiation, and I have yet to know whether I still have cancer cells in my system, because my cancer is lymphoma, so it's blood, and usually with blood cancer you don't operate on it, so there's no operation. It's really just chemotherapy or radiation. And madamo, Ma'am Victoria, no, sa mga nagapamati natin subong nga hapon no, who are also a cancer warrior, who are also cancer warriors, and at the same time no, mga cancer survivors naton no. Ano ang imo nga mahatag no nga message sa ila, especially those nga nadulaan sa paglaom, and at the same time no, those nga luyag man mag-start sang ila kaugalingon nga business? Siguro what I would this has always been my mindset with cancer. When I tuklasan ko nga may cancer ko, I never really questioned why. Sorry, bata ko na siguro. Yes. Sige. Yeah. So, natuklasan ko, sorry, di natuklasan ko ganyan. Yes. You've mentioned, Ma'am, sorry, yes, na-disturb ako sang imo nga gakabang nga bata sa likod ko. Yes. You've mentioned Okay. kaina So when I first found out about it, I never really asked why. It was me. So the journey of acceptance was quick, and I guess that's the primary thing to consider, is to accept the circumstance that you are in. If you have cancer, yes, I understand that it's gonna be hard to accept that you have cancer, or maybe ask God, or ask why you, why is it that I'm the one who has cancer? Yes. So it's really quite hard to grasp that. But
during my journey kasi the first thing that I really thought of was I accept that I have cancer and now I have to heal from that cancer Yes. because I have kids and I want to live for my kids. Yes. So there's no question anymore why me, because the more I question why me, the more I will get depressed, the more my mental health will go down. So in order to have a strong mental health is number one is really acceptance. Accepting the circumstance that you are in and choosing what to do with that circumstance or rise above that. And with my cancer, I continued with my day, kumbaga. Yes. Parang continue ko lang kung ano ang gusto ko ubrahon. Kailinunan man din. So, batian nyo ba na. Gusto ko lang, kung ano gusto ko ubrahon ko, maskin may cancer ko or wala. So, kung gusto ko mag-design, because design is in my blood, I Yes. will design. And I won't let anything stop me. Cancer man na or hindi, I'm not gonna let it stop me from doing what I want Yes. and what makes me happy. And if designing is something that makes me happy, kung ga-design ako sa bags, I will continue to do that even if it's nakakapoy siya, but it fuels me. And with cancer, kapoy man ang journey of Yes. of being a cancer patient. So as much as you can, kung ano ang palipay sa imo, kung mag-design ka man da o kung magpakuway lang, okay man. Kung ano lang ang hindi ka magrabe ang stress. Yes. Na. And I guess for those who are in this journey, I would suggest really having a good support system. Yes. Those who will support you, get rid, number one, para sa akin, get rid of people who will just give you stress, Yes. who are stressors in your life. Ang hambalunta nga, wala man nag-contribute sa happiness Correct. mo. Pabainan ng mga tao nga na just focus on yourself, because that's what I did for me. For those who did not add happiness in my life, I let them go. Because Yes. we only have one life. Yes. And that's what I realized when I had cancer. The only people that you need to surround yourself with are the people that you love and that love you back. Yes. And the definition of love is someone who will support you through thick and thin. Yes. Diba? Through sickness and in health. It's not just your husband who should be like that, or your partner. It should be everyone that you surround yourself with. If those people are not contributing to your happiness, let them go, and it's Yes. okay, because we don't have to please everyone. Yes. And mental health good. So that's it's not just coming from me, it's also coming from my doctors. And I'm so happy that doctors right now are prioritizing mental health as well. It's not just the physical health, Yes. but also the mental health of the patients. Na therapy is important. Talking to a professional therapist, talking to someone professionally is very important to our mental health, because with our mental health comes our physical health. Yes. It's really that. Yes. And I think Ma'am Victoria, no, good advice, especially no sa aton nga mga cancer warriors nato, no, especially those no nga the moment nga they knew about cancer, nga may cancer sila, iban sa ina Ma'am Victoria, no, kakasubukan, no, iban kaka-stress, but when you said earlier, no, nga I think life must go on, no, even after you are diagnosed with cancer, no, and at the same time, no, trip down those people na kumbaga walang ambag sa imong kaugalingon, and those people nga ara dira para lang to dim your light, kumbaga, no. So Ma'am Victoria, no, look, ano ang plan nato, no, sa sinino nga aton nga carrying on bags? What's your plan for the next months, for the next years? May ara na bala ikaw subong nga gina-design nga bago naman, no, nga bags naton nga out for market?
For now, for this month, we actually have a lot of pop-ups during the weekend, especially number months. Yes. Nadaan. So, madamo gid kami very busy gid kami with production and with putting the bags out there. Design wise, wala pa man gid na paminsan gid kung ano ang next design kay another design means another production na naman. Yes. But for now, we're just focused with growing the bags nationally. Yes. Hence Brad Pack, because Brad Pack has a lot of stores within Metro Manila and provinces also. So we're going to be in provinces as well this year. So we are trying to expand exponentially within the Philippines, and then hopefully by next year, mayara naman kami mga stores internationally and Yes. our own Wow. stores as well. Wow. Pero diri ma'am sa ato sa Iloilo City, are you also planning nga mag-put up sang inyong nga store? Right now, logistically, wala pa. So we're just focusing right now on Manila, on Metro Manila, because Yes. that's where almost all of our target market are and where the market is. Hopefully soon, siguro by next year, we will be in major provinces such as Iloilo as well. Yes. Yes. Ma'am Victoria, before I let you go, no, siguro ang imo nga last nga message sa aton nga mga tagpalamati, especially those who would like nga magbakal sa inyo bag, sunod in sila pwede maka-reach out sa inyo. You can follow us on Instagram. Sa mga kapamati sa aton subong, salamat gid sa pagpamati kag salamat gid sa pagsuporta sang aton nga bags. Proudly made in the Philippines, designed by yours truly, Ilongga. Support local, support Ilongga pa. Yes. So ang aton nga mga bags, you can follow us on Instagram. Also, we have a website. You can purchase there in our website, and as well as mga akon nga ido na. It's fine. So yeah. So may ara kami sa website, and then for those in Metro Manila, Yes, you can yes. just visit our physical stores or our stockists nga ara sa Opus Mall Spasyo kag sa Makati Purveyor Plaza. Yes. And lastly, ma'am, no, basi mi ara ikaluyag tam yung diri sa aton sa Iloilo City, especially your classmates sa Assumption, no, isa dira si Pampling nga nagapahay sa imo. Hi, Pam! Oo, isama na si Pampli sa pag-organize, pagbulig sa pag-organize man sa fun run. Salamat, gid. Day niya Ganzon. Salamat, gid. Balaan ko nag-interview man na si niya sa isa man ka radio station, I Yes. guess. Oh. And then, and to all my classmates from batch 2009, gin-reveal ko. Pero okay lang, proud man ko sa age ko. Yes. But anyway, salamat gid sa mga Assumptionista. Hello. I am really grateful for their help and for their dedication in making everything happen. They were my inspiration Yes. for making the bags, and I will always be grateful to them. Yes. And kami diri Ma'am Victoria sa Radyo Pilipinas Iloilo no nagapasalamat gid no, would like to express our gratitude no for giving us your time this afternoon no, and we are praying for your complete no nga pag-ayo, and at the same time no sa mangin successful no ang ini naton nga carrying on bags, madamo pag gid ang mabakal, and looking forward diri sa aton sa Iloilo City nga madala ini diri no sa aton. Madamo nga salamat Ma'am Victoria, and maayong hapon sa imo. Salamat man. And there you have it mga abiyan, ang aton nga Ilonggo-born industrial designer, ang aton nga co-founder sa Carry On Bags, and at the same time no creative director kag isa mga abiyan ka cancer warrior, si Ma'am Victoria Salazar. Sa mga kauturan naton mga abiyan no nga nagapamati subong nga hapon, isa mga abiyan no sa luyag ko nga i-highlight sa mention no ni Ma'am Victoria kaina, especially no sa aton dira nga mga cancer warriors, sa mga nadulaan paglaom. If not most mga abyan no, may ara kita sa mga kauturan no nga hindi naton na malikawan no ang ilang nga first reaction the moment no nga
ginahambal sa ila nga they have cancer. Babae ko, kayang pamunuan. Masubuan sila. Para sa karamihan. Kung iba yung mga abyan no nagkaka-depress. Pero hambal ni Ma'am Victoria, mga abyan no, the first step na kinahanglan ubrahon is to accept that you have cancer. And life must go on. Ang balyagan ni Kaina, no? May cancer man siya o kung wala, ang iya ginaubra subong. Ang gusto niya. Wala nakahamper ang iya mga abyan nga cancer to go on sa iya nga life. And I think mga abyan, no, hindi lang applicable, no, for our cancer warriors o kung patients, no, ang ining mention Kaina ni Ma'am Victoria, nga to make sure that you have a good support system. Ma'am Victoria, no, get rid sa mga people nga magahatag sa imo sang stress. Sakto, no, kay ti why nga kinahanglan naton mangin na friends, mangin abyan sa mga tao nga naghatag sa aton sang stress. Eliminate sa mga stressors sa aton nga kabuhi. Iti hambal ni Ma'am Victoria, after all, no, we have only one life. And it's up to us paano ini siya ikabuhi. So kay Ma'am Victoria, thank you so much for saying yes sa sininga interview. Despite no sang limited naton nga time, madamo gid nga salamat. And we are praying, no, for the total healing, no, sang tanan naton nga mga cancer patients, sa tanan naton nga mga cancer warriors. And hindi lang, no, sa tanan nga mga may cancer, but sa tanan nga nagasuffer, no, sang illness, sang disease. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:48 sa hapon. Before kita mga biyan magtakop, ipasulod lang natin, no, ang ining balita nga Kaina mga biyan, naghiwat sa inauguration sa aton nga teen center sa Banwa sang Oton, or particularly dira, no, sa Oton National High School. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga Naging pangunahan ni Iloilo Governor Arthur Davasur Jr. Ang ini mga biyan nga teen center, ba sinabatian ninyo, no? karahasan matutong Niara kita sa mga teen center sa pila naton ka Banwa. Ini mga biyan, no, ang teen center 2.0 ang level up version sang existing naton nga flagship projects ng gobyerno probinsyal para i-promote, no, ang adolescent health kag youth development. Pagkabahi man ini, no, sa Movement for Robust, Progressive, Globally Competitive and Resilient Province of Iloilo, o kon More Progress Iloilo Initiative ni Iloilo Governor Davasur. So ini mga abyan, no, lakip sang construction sang stand-alone single-story building ang dira, no, sa Banwa sang Oton nga dedicated bilang venue sa development kag empowerment sang pamatanon. And magluwas pa dira mga abyan inaugurate man ang football field. Isa mga abyan sa mga inisyatibo sang aton man nga gobernador ang pagtukod, no, sang one town, one football field. O sa diino sarang ini mausar, no, especially sang aton nga mga student athletes sa ilang practice o kung paghampang sang football. So diri sa aton sa Iloilo, may ara kita mga ben ang first 6 nato, no, ka towns amo ang Oton, San Dionisio, Barotac Nuevo, Haniway, Cabatuan kag New Lucena, kag may 8 pa ka upcoming nga iga tumuro, no, sang aton man nga provincial government nga pagatukuran sang football field. So ipabati nato, no, sa iban nga mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo ang mensahe, no, ni Governor Davasur, and at the same time ano diri ang mahambal sang aton man nga recipient, especially, no, sang sini nga football field. Na-interview naton Kaina, no, ang isa sa mga or ang na-interview naton ang assistant coach sa secondary football
kaya ko Team sang Oton National High School. Kaya nga sa Jaha, Ginoo, nakita nato dito ang mga estudyante kay ina. Naga-practice, nagahampang. Antis ang inauguration kag blessing nato. Kumbaga testingan na nila no, ang paghampang, ang paglagan-lagan to kaina sa field. Oras mga biya sa Radyo Pilipinas, 1:51 p.m. Muna na kita sa nabiling nga oras sa aton man nga pagpangalagad. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon. And thank you man sa ako mga katuwang technical. Sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Ako na lang gid mga biya si Morgan Grace Arenyata kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong